Hi, I'm back. 3 months din akong nawala, kaya sorry sa lahat ng mga nagtatanong kung bakit hindi ako nakapag-update sa inyo. Sorry guys talaga dahil nandito ang aking employer. Nakunan kasi ang aking among babae, kaya nagstay siya dito for 3 months. So, ayan ang dahilan bakit hindi ako nakapag-update sa inyo. And dahil nga bukas, mag-umpisa na siya, back to work na siya, makapagbigay na naman ako sa inyo ng mga impormasyon sa lahat ng mga tanong ninyo, masasagot ko na. At ito na guys, nandito na tayo, magbabalik ang inyong kunyang. Sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman kayo dyan para, ayan, updated kayo sa lahat ng aking mga upload na videos. Into this video, pag-uusapan natin ang about sa TNG remittance dito sa Hong Kong. Maraming nagtatanong sa akin at nagme-message talaga kung ilang araw ba talaga matatanggap na mga nasa Pilipinas yung padala nating pera kapag ginamit ninyo or nag-remit kayo sa TNG. Marami talaga ang nagtatanong nito. Kahit ako nagtataka din kung bakit hindi pa rin dumating ang pera kong pinadala sa Pilipinas. Kaya ito, pag-uusapan natin ang mga tanong ninyo at marami kasi na nag-worried na kung saan napunta ang kanilang mga pera. Ito guys, may nabasa akong advisory. Ito kasi napansin ko dati na kapag nagpadala ako ng pera sa Pilipinas gamit itong TNG, una talaga pag naipadala mo na, ma-send mo na siya, makakakuha ka na kaagad ng reference number. Mga ilang minuto lang. Kaya nung nagtanong sa akin una, hindi ko pa napansin ang advisory nila. Ang sinagot ko talaga, sorry dahil nagkamali ako. Ang sinagot ko sa kanila, minuto lang matanggap mo na. Pero nung nabasa ko at nakapag-experience talaga ako, unang delayed nila nung na-experience ko ay 2 days lang. So, okay lang, hindi ako masyadong nag-worried kasi delayed lang naman yan. Baka mayroong problem sa kanilang system. And then, the other month na naman, nagpadala ako. Naging 4 days na siya. And then, naging 8 days. At now, ito na ang pinaka matagal nilang delayed. Ito, may nabasa kasi ako na advisory nila. Ito yung nakasulat. Kailangan po nating intindihin daw sila. Kaya ito guys, please be advised that there is a delay in processing your global transfer due to a high volume of transactions. The estimated processing time take around 14 working days. Kindly allot some time before submitting. Your presence is highly appreciated. Hindi po ito biro-biro guys. Talagang mag-aalala na talaga kayo dahil 14 days po ang delay ng inyong remittance. Kahit ako, nung nagpadala ako last September 11 until now, inaantay ko ngayon ha. Ito yung pinaka 14 days na ipadala ko. Pero nung tiningnan ko ang aking remittance, nandyan pa rin, submitted pa rin. Hindi pa natanggap ng BDO. BDO kasi ang pinadalhan ko, hindi pa natanggap. Sa nagtanong na kung pwede bang i-refund na lang ang kanilang pinadala, siguro sa pag-aantay natin ng mga ilang araw, antayin na lang natin guys, nandyan na na-delay na talaga. Wala naman tayong magawa kung talagang ang system nila ay nagka-problema. Sa susunod na lang, kung kailangan talaga natin na magpadala at kailangan ng ating pamilya, hanggat hindi na aayos or hindi nagkaroon ng tama or maibalik sa dati ang remittance ng TNG, yung talagang on time sila, maghanap muna tayo ng ibang papadalhan. Marami namang online na apps dito para sa remittance. Nandyan yung Alipay or di kaya yung WeChat. Kung saan talaga kayo pwede guys, pwede naman tayo mag-remit sa Central. Meron naman tayo mga remittance din doon. Kung merong oras kayo na pipila, mas okay na yon pa kaysa sa mag-antay tayo ng ilang araw. Kasi ang 14 days, hindi po biro yan sa pag-aantay. Lalo na kapag kailangan talaga ng pamilya natin sa Pilipinas ang ating padala. Magugutom talaga ang ating pamilya. O di kaya, kapag wala kayong alam talaga kung ano nangyayari sa inyong padala, talagang mag-worried kayo kung nasaan ang inyong mga pera. Sa mga baguhan pa lang dito sa aking YouTube channel, or di kaya dito sa Hong Kong na nanonood ngayon sa aking mga vlog, lalo na dito, kapag nagbala kayo na mag-install nitong remittance na to, itong TNG, or para gamitin ninyo para mag-remit kayo sa Pilipinas, ito po guys ang masasabi ko sa inyo. Ang TNG remittance ay legit po.
Ilang beses ko na yang ginamit. Mula nung nandito ako sa Hong Kong, dumating ako dito sa Hong Kong 2017, ito na talaga ang ginamit ko na pag-remit. Dahil po, napakalaking bagay itong TNG remittance na to dahil hindi ko na kailangan na pumila sa remittance center para, ayun, ang haba-haba ng pila para magpadala ng ating mga salary sa Pinas. Or di kaya, maganda po kasi itong TNG na to kasi malalagyan mo lang ng pera or may laman lang itong TNG mo anytime in case of emergency na kailangan ng inyong pamilya ay makakapadala kaagad tayo. Ilang taon na nagamit ko ito, ngayon lang talaga nagkabulilyaso ang remittance ng TNG. Kaya siguro, ayon nga sa kanilang advisory, marami na talagang gumagamit nito, kaya bulto-bulto or di kaya hindi kaagad na ayos ng kanilang system. Kaya kunting pasensya lang, kapag gamitin ninyo itong TNG, make sure na hindi kailangan na inyong pamilya kaagad. Make sure din po na para mas okay na siguro yung magpadala kayo or ihuhulog ninyo for savings at hindi na kailangan na antay ng inyong pamilya yan. Kaya kapag kayo ay, lalo na sa mga baguhan ngayon, mag-remit-remit na lang muna kayo, pagtiyagaan na lang muna ninyong pumila or di kaya kagaya ng sinabi ko, marami pang mga online apps para mag-remit tayo. Kaya okay guys, sana maintindihan din natin ang TNG. Legit na legit po ang TNG remittance. Hindi ko ini-endorse to ha. Ito lang dahil po marami po talaga sa inyong nagtatanong kung bakit or ilang araw talaga matanggap ang inyong pera dyan sa Pilipinas. Isa rin po ako sa mga nagtataka, isa din po ako sa nag-worried, kaya na-discuss ko itong TNG remittance na to para lahat tayo, sabay-sabay natin malaman kung ano talaga ang dahilan. Sana po marami kayong natutunan at saka sa lahat ng mga nagpadala na, wag na lang ninyong i-refund kasi mahirap din po, sayang din yung ikakaltas or di ba hindi rin buo. Antayin na lang natin na ma-accept. Malalaman naman natin yan kasi nasa transaction history kung natanggap ba or ng remittance doon sa tie-up or anong tawag nun, yung halimbawa napadala kayo sa Palawan, makaka-receive naman ang pinadalhan ninyo ng notice na natanggap na. Pwede na nilang makuha ang pera. Nandiyan naman nakikita natin kung accepted na ba. Kasi nakalagay naman yan kapag hindi pa nakuha o hindi pa na-receive ng pinadalhan natin doon, nakalagay kasi submitted pa yan. Pero kapag ang status ng ating padala, kapag nakalagay dyan is accepted, pwede na ninyong i-message ang inyong mga, dyan sa Pilipinas, ang pinadalhan ninyo na pwede nang i-pick up ang inyong pinadala na pera. Kaya kunting pasensya at sana nasagot ko ang inyong mga katanungan kung ilang araw talaga ang makuha ang inyong remittance.